Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan itong si Senador Bato de la Rosa at itong isang news anchor ho ng ABS-CBN, ANC, na kung saan sa sobrang galit, high blood na halos ma-stroke na ho itong si Bato de la Rosa sa galit ho doon sa news anchor ho ng ABS-CBN sa programang ANC, pinagsisigawan ho itong babae. Dahil itong babae, news anchor ho ng ANC, diniretsa, in-straight, pinrangka, ni-real talk, diniretsahan hong pinagtatanong itong si Senador Bato de la Rosa na kung saan, hindi niya nararanasan sa ibang nag-e-interview. Dito ho, niyari siya. Pakinggan nyo to mga kababayan, ha? Ito muna dito, dalawang video to eh. Then if one death... Isa natin. Kasi umuwi dito sa Pilipinas, dumiritso na siya ang China at humingi ng asylum doon kung ayaw niyang harapin yan. The mere fact na umuwi siya at nagpahuli siya, talagang gusto niyang harapin lahat yan. So walang kidnapping na naganap? Pinilit ho siya. Ano daw? Oo. Putik. Sabi ho, kasi pinalalabas nila, mga kababayan, mga ka-analyze, kinidnap ito si Digong. Putik, grabe namang kidnap. Napaka-social naman. Kaya na pala kidnap ngayon. Grabe kidnap, no? Naka-televise, may mga naka-live. Kidnap? Ganyan ba kidnap? Anak na. Kasi kadalasan nga, di ba nga sabi nga ni Digong, punta na kayo rito, bilisan nyo na. Arrestuin nyo na ako, imbestigahan nyo na ako, baka makakamatayan ko pa yan. Tapos ngayon nandito na, dumating na yung Interpol, bitbit yung warrant ng ICC, kasama ang CIDG sa pangunguna ni General Torre, sinerbuhang warrant sa kanya, isasabihin ng kanyang anak na si Kitty Duterte na bastos, na puro tato, na sabi, nagchuchongki daw. Pati sabi nung asawa niya, yung common law wife niya na si Hanelet, na parang close yata kay Philip. According dito kay Bongo, na kung saan sumunod lang ng sumunod, bumuntot lang na bumuntot, na parang aso, bigla na agad tumakbong senador. Kinidnap daw si Digong. Kinidnap daw. Sabi ito ni Bato, handa niyang harapin yan, sasagutin niya lahat yan. Pinrangka siya nung news anchor ng ANC, ng ABS-CBN. So, walang kidnap na nangyari. Bawat sagot ni Bato de la Rosa, dinidiretso pinaprangka siya nung news anchor ng ANC. Siguro ito si Bato de la Rosa, napaghahalataan na hindi lang basta interview ito, chine-checkmate siya eh. Isa ulit natin ha. Sunod siya ang China at humingi ng asylum doon kung ayaw niyang harapin yan. The mere fact na umuwi siya at nagpahuli siya, talagang gusto niyang harapin lahat yan. So walang kidnapping na naganap? Pinilit ho siya? Napilitan mo ba siya o hinarap niya? Nakita mo ba yung video? Yes, I did. Nakita mo ba? Senator, saan ho kayo? Have you gone into hiding? Ano ho ang plano ninyo? Plano ko? Opo. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanungin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyan kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan ang maglilitis sa'yo? Yan magtatry sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Sabi ko, if you have... Senator, do you think that's plain bullshit. That's plain propaganda. Okay, Senator, let's watch your words. We're live on ANC, we're live on air, and a lot of people are listening and watching us.
Then if one death is too many, Senator De La Rosa, how do you explain the thousands killed under your watch? Senator, during the height of the drug war, and as you said, one death is just too many. What did you do to stop the deaths from mounting? Do you think you'll be able to carry on the rest of the campaign, though, given that there are reports that there is an impending arrest warrant? This time, it's for you. Ayan ho, mga kababayan, dinediretso talaga siya ng news anchor ng ANC. Pinaprangka siya, dinediretso siya. Straight yung salita, pinaprangka siya, nire-real talk siya. Eto na, dumating na yung point na talagang binardagol na siya nung news anchor ng ANC. Aba, ito si Bato de la Rosa, ano na, talagang di na nakapagpigil. Oo, sigawan na yung news anchor. Pakinggan niya. Ito na yung huling usapan nila. Then if one death is too many, Senator De La Rosa, how do you explain the thousands killed under your watch? Yan nga, Carmena, ang mahirap. You keep on blaming us. No, I'm not blaming you. I'm asking you for your explanation, Senator. You file a case against me if you want to. Kung gusto ninyo. Dahil palagi lang yung sinasabi. Kasi gusto ninyo, yung buong kaso na 6,000 cases, gusto ninyong i-classify lahat yan as extrajudicial killing. I-JK kagad ang gusto ninyo. Please investigate individually, separately, yung mga kaso na yan, and you will find out the truth kung ano talaga nangyari dyan. Alam niyo mga kababayan, itong si Senator Bato de la Rosa, obvious na talagang ano na siya, pressure na. Kumbaga nakikita ko kay Bato de la Rosa na nasasalamin na talaga sa kanya yung pagbaksak. Kasi nag-aalala siya, nangangamba siya sa warrant of arrest, nakapag-file siya ng COC ng pagkasenador. So, isipin mo, halimbawa, manalo ka. Mananalo ka pero nandudong ka, nakakulong ka sa Netherlands. Wala rin kwenta, puti. Wala rin silbi. Kasi tatagal yung nila Tatagal yung pag-iimbestigasyon nila ron. Meron pang yan Oo, meron pang video dyan na kung saan sinabi, baka hindi ko na mahanap ho yung baka hindi ko na mahanap yung video na kung saan sabi niya marumi raw ang war on drugs. Teka, tingnan natin kung mahahanap natin. Baka hindi natin mahanap Teka. Tingnan natin saglit, konting segundo lang ho mga kababayan. Inamin niya na madumi ang war on drugs. Kaso baka hindi na natin makita. Anyway, ito yata yun. It is just unfortunate that in this war, lives will be lost. Lives will be lost because war on drugs is very dirty. Baso. Huli ka, Balbon! Bakit? Kasi sabi niya kanina, nagkaroon lang ng patayan, extrajudicial agad killing ang iniisip mo Sabi niya kanina, imbestigahan niyo bawat individual kung extrajudicial killing. So, meaning, ibig mo sabihin, naniniwala ka talaga nagkaroon ng war on drugs, extrajudicial killing. Diyan, hindi nga lang lahat. 30,000 daw mahigit yan. Ilan niya? 15,000? Namin niyo. Play natin. It is just unfortunate that in this war, lives will be lost. Lives will be lost because war on drugs is very dirty. Life will be lost. Ano ibig sabihin nun? Tapos duduktungan mo pa ng war on drugs is so very dirty.
Lipit ng English mo. Ala si Robin na. Ha? So, ibig sabihin, yung ganitong klase tone ng pananalita, deliver ng pananalita niya, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng against humanity. Krimen, krimen laban sa sangkatauhan. Meron pa nga siyang video ito, mga kababayan. Silip na natin yun para maimbitahan tayo sa ICC. Pakinggan nyo to. Kilala naman siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede man kayo pumatay dahil wala man kayo man ang biktima. Puntahan ninyo. Buhusan nyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Sipin mo, nagtuturo sa mga tao, pumatay daw ng tao. Tapos sabi niya parang pwede raw pumatay. Napakalaking Sipin, pwede naman kayong pumatay. Isang lupalo po na pag-aralan sa pagkapulis mo yung nag-aaral ka dati na sinabi ng professor mo, pwede kayong pumatay. Nagtuturo pa mga Arson. Tumahin gasolina, sunugin niyo yung bahay. Naloko na. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalahin yung lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat, kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.